problema, kagaya ng ibang bahay ni na Gabriel, malaki ang bahay. Naligaw ako at hindi ko alam kung saan ako dapat na pumunta. Nakarinig ako ng mga boses. Ayoko man silang makasalubong ngayon at kagaya ni Gabriel ay iniwasan ko din sila. Wala akong nagawa. Nang mahagip ng mga mata ko ang grupo ng mga tauhan ni Gabriel, lumapit ako sa kanila. Marahas ako nagpakawala ng paghinga ko bago ako naglakad papalapit sa kanila. Lakas ng loob mo, Marvin ah. Parang hindi mo pangalawang buhay yan. Sabi ni Nazarus. Gago ka talaga. Sabi naman ni Marvin. Nang mapansin nila ako'y natigil sila sa kanilang pag-uusap. Tumingin silang lahat sa akin at medyo hindi ako naging komportable doon. Ayan! Masaya si Marvin nang makita ako. Ngumiti din ang iba sa akin pero halata mong hindi nila alam kung paano ako babatiin. Ma'am Ayan. Sabay-sabay na pagbati ng mga ito sa akin. Hello? Padimula ako. Itatanong ko lang kung saan ang pupunta ng kusina. Naliligaw ata ako. Gusto mo ba samahan ka namin? Tanong ni Xavier. Umiling ako. Wag na, kahit ituro na lamang ninyo sa akin. Tinapik ni Caleb si Marvin. Samahan mo si ma'am, baka maligaw. Tumayo si Marvin at hindi nagreklamo. Sasabihin ko pa sana sa kanila na hindi na naman na kailangan pero sa huli ay hiniyaan ko na lang din. Sinamahan ako ni Marvin papunta ng kusina. Buti naman pumayag ka na dito manatili kahit isang gabi lang. Sabi niya sa akin. Para kay Mika. Sagot ko. Tuwang-tuwa panigurado sa boss. Baka nga hindi yun nakatulog. Napaismid ako. Hindi naman kami magkasundo para matuwa siya kung dito man ako matulog na isang gabi. Hindi pa rin ba kayo nagkakausap? Inilangan ko siya at hindi na nagsalita. Naalala ko na hindi ko pa nalalaman kung paano nakaligtas si Marvin. Kaya kaysa tungkol sa amin ni Gabriel ang itanong niya ay tungkol sa kanyang pag-uusapan namin. Paano ka nga pala nakaligtas sa pagsabog noon sa ospital? Huminga ng malalim si Marvin. Hindi ko din alam. Pagkagising ko'y nasa ligtas na lugar na ako. Umuwi si Kuya noon. 1 linggo din daw akong walang malay at nagtamo ng ilang injuries. Hindi ko maiwasang mapaisip kung anong tunay na nangyari. Maaring hindi din alam ni Marvin dahil nga wala siyang malay. At hindi ka nagpakita sa akin sa loob ng 1 taon. Kagaya ka din ni Gabriel kung ganoon. Sarcastic ang pagkakasabi ko. Ganoon pa man hindi ako nagtanim ng galit kay Marvin. Hindi naman sa ganoon, miss. Nandito kami. Hindi mo lang kami nakikita. Napatingin ako kay Marvin dahil sa sinabi niya. Halata sa kanya na ikinabigla niya rin ang sinabi niya. Wala ko sinabi. Sabi niya at itinikom ang kanyang bibig. Hindi na rin ako nakapagtanong kay Marvin dahil nakarating na kami sa kusina. Naabutan ko doon si Gabriel na buhat-buhat si Mika. May hawak na spatula si Mika at siya naghahalo ng kung ano mang niluluto nilang mag-ama. Hindi pa nga magawang mahawakan ng maayos ni Mika iyon dahil siguro mabigat pa para sa kanya ang spatula. Inalalay naman siya ni Gabriel. That's my girl. Sabi ni Gabriel at hinalikan si Mika sa pisngi. You want to make breakfast for mommy? Hindi sumagot si Mika pero halatang nag-e-enjoy siya sa ginagawa. Napatitig ako sa kanilang dalawa. Kinakausap ni Gabriel si Mika na para bang naiintindihan siya nito. He looks so happy while looking at Mika. Tinikman ni Gabriel ang niluluto nilang dalawa. Yummy? Yummy! Ginaya naman ni Mika ang sinabi ni Gabriel. Habang tinititigan ko silang dalawa, hindi ko namamalayan na napapangiti na pala ako. Ganito yung iniisip ko magiging pamilya namin noon kung hindi nangyari ang trahedya 1 taon na ang nakararaan. Kung sana'y hinayaan na lamang kami maging masaya. Pwede pa naman ulit ngayon. Natigilan ako sa naisip. Inilang ko ang ulo ko. Talaga bang iniisip ko na pwede pa namin maayos ang lahat? Kung pagbibigyan ko si Gabriel na magpaliwanag, alam ko sa sarili ko na may chance na mapatawad ko siya. Kahit na anong pagtanggi ko doon, yun ang totoo. Pero hindi pa ako handa. Sariwang-sariwa pa ang sugat at masakit pa. Kahit anong pilit ko, pakiramdam ko iisipin ko lamang na nagsisinungaling siya sa akin. I will put you down first, princess. I need to prepare the plates. Baka magising na si mommy. Pagharap ni Gabriel, sa may island counter ay napatalon ako dahil nagtama ang paningin namin dalawa. Ikinabigla ni Gabriel na makita ako pero ngumiti din. Mommy! Sigaw ni Mika. Good morning, mommy. Nanlaki ang aking mata sa naging pagbati ni Gabriel sa akin. Dahan-dahan ay inakyatan ako ng pamumula sa mukha. Tumikim ako at inayos ko ang disposisyon ko. Akin na si Mika. Ako na muna mag-aasikaso sa kanya. Lumapit ako kay Mika at kinuha siya mula kay Gabriel. Hindi ko magawang makatingin kay Gabriel kahit na nararamdaman ko ang pananatili ng kanyang titig sa akin. Nagtataasan ang balahibo ko sa batok dahil doon. Bakit ba siya nakatitig pa?
Pwede bang mag-iwas na siya ng tingin sa akin? Inuupo ko sa high chair si Mika na nasa island counter. Kinuha ko din ang kanyang laruan para may pagkaabalahan siya. Hindi iyakin si Mika, no? Wala sa sarili kong naitanong iyon. Nalakang ako mga mata nang ma-realize na napalakas pala ang pagkakasabi ko na dapat ay pansarili ko lamang. Yeah, she's good girl. Tumingin ako kay Gabriel dahil sa sinabi niya, like her mother. Nalakang ako mga mata dahil sa komento niyang iyon. Nagiwas na lamang ulit ako ng tingin para hindi niya mapansin na pinamumulahan ako. Natahimik kaming dalawa and for some reason ay hindi ko magawang matiis ang katahimikan na meron kami ngayon. Ang talino din niya. Ang dami niyang alam na words. Kahit ako hindi sigurado kung sino bang kausap ko dahil kay Mika ako nakatingin. Oo, sagot ni Gabriel. Just like me. Masama akong tinignan sa Gabriel dahil sa sinabi niya. Hindi nakawala sa akin ang pagpipigil niya ng pagtawa. So, sinasabi mo ba na hindi ako matalino? Inilagay ko pa ang dalawang kamay sa bewang ko. Narinig ko ang malalim na paghalakak ni Gabriel. He didn't say that. Tinignan ako ni Gabriel. Bakas pa rin sa mukha niya ang pang-aasar at tila ba natutuwa sa sitwasyon naming dalawa. You look like an angry Pomeranian. Nalaka ang mga mata ko sa sinabi niya. Nilapitan ko siya at nanatiling nakapamawang habang masama siyang tinitingnan. Ito naman lalaking ito ay tuwan-tuwa pa. Sinasabi mo bang mukha akong aso? No, that's just a comparison. You look cute. Pomeranians are cute little fluffy dogs. Tinignan ako ni Gabriel. I like dogs, especially if it's a Pomeranian who's as cute as you. Kinurot niya ang ilong ko. Hinampas ko naman ang kanyang kamay dahil sa ginawa niya. You're getting on my nerves. Sabi ko at kulang na lamang ay sabunutan ko ang sarili ko sa sobrang pagkainis sa kanya. Much better. At least, I affect you. Kinindatan ako ni Gabriel. Inirapan ko siya at hindi na pinansin pa. Nakakainis, bakit ba lagi siyang nakakakuha ng palusot? At bakit parang bumabalik na siguro ako sa mga sinasabi niya? May narinig kaming pagtikim. Napatingin kami doon at nagulat ako nang makita ang mga tauhan niya. Sorry po, boss. Nakakastorbo ba kami sa second honeymoon ninyo? Gusto niyo ba na dali namin si Mika sa kwarto niya? Gusto kong sakalin si Marvin dahil sa komento niya. Manang-mana talaga siya sa amo niya. It's okay. What do you need? Phone call, sir. Sabi ni Diego. May inayos ng sandali si Gabriel bago humarap sa akin. I'll be back. Wala na ako sinabi dahil baka kung ano pang isipin ng mga tauhan niya. Umalis si Gabriel at sumunod si Diego. Ang ibang tauhan niya ay tiningnan ako na nakangisi habang taas baba ang kanilang mga kilay. Maraming kutsilyo dito. Gusto niyo ihagas ko sa inyo isa-isa? Tumawa lang sila at umalis na. Jeez. Pinagtuunan ko ng pansin si Mika kahit nililipad ang isipan ko sa mga banat ni Gabriel. My walls cannot be destroyed by justice. Nang bumalik si Gabriel, gusto ko magtanong kung sino ang tumawag pero pinigilan ko ang sarili. Hello, Ayan. Bakit ka naman magtatanong o magiging interesado sa kung sinong kausap niya? Ano naman sa'yo? Asawa ka ba? Well, technically, yes. Halos masampal ko sarili ko dahil sa naisip. That's it. Ngumuso lang ako tumulong na lamang sa paghahanda. Naupo ako sa tabi ng high chair ni Mika. Inayos ko ang kakainin niya habang si Gabriel ay inaayos ang sa amin. Can she eat by herself? Hindi ko maiwasang magtanong. Yes, let her. Sagot naman ni Gabriel kaya tiniyaan kong kumain si Mika na mag-isa. Nagsimula na rin naman kaming dalawa ni Gabriel na kumain. Habang abala ako sa pagkain, napapansin ko ang pagtingin ni Gabriel sa kamay ko. You're not wearing your wedding ring. Sabi niya sa akin. Tumigil ako sa pagkain ko at napatingin din sa akin daliri. Napataas ang kilay ko at naisip na ako naman ang mang-iinis sa kanya. Gusto ko sanang sabihin na siya din naman ay hindi suot ang kanyang singsing pero pagtingin ko sa kanyang daliri, suot niya pala iyon. Kaya iniba ko ang binabala kong sabihin. Sinangla ko. Kailangan ko kasi ng pera noon. Pampagawa ng bahay. Hindi iyon totoo. Nasa bahay ang singsing at itinago ko. Hindi ko lang sinusuot dahil nagpapaalala iyon ng mga hindi magagandang alaala noon sa akin. Natigilan si Gabriel kahit na hindi niya ipahalata, napansin ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo. What? Nagkibit lang ako ng balikat na para mabaliwala iyon sa akin. Nagpatuloy na ako sa pagkain. Gusto kong matawa sa naging reaksyon niya. Nakaganti din ako sa pagtawag niya sa akin na Pomeranian kanina. Akala niya. Uwi na muna ako mamaya. Dadalo ulit ako kay Mika. Kailan siya pupunta ng Laguna? Soon, kapag naayos na ang lupa sa Laguna.
She can stay with me for a while. Sabi ko. Sumandal si Gabriel at humalukip-kip. Kasama ko? Is that okay with you? No. Agap ko. Then, wait. Kapag gusto mo pumunta dito, ipasusundo kita. Isa pa, kailangan pang manatili ni Mika dito dahil nagra-recover pa siya. Hindi na muna ako nakipagtalo sa kanya. Nung oras na kailangan ko na umalis dahil may pasok pa ako bukas, niyakap ko si Mika. Umiyak pa ito kaya ayoko sanang umalis. Mommy will be back, anak. Hinalikan ko ano niya. Magang ako tuloy ay nagiging emosyonal na. See you again tomorrow. Sisakapin ko na makauwi na maaga para makapunta dito. Kung gusto mo dito ka na muna. I'll arrange your transportation kapag papasok ka sa school mo at sa trabaho. Nakakaengganyo man ang sinabi niya pero tinanggihan ko. Ayoko masyadong dumepende sa kanya. Hindi na. Pupunta na lang ako ulit dito bukas. Isang araw lang kaming magkakahiwalay ni Mika. Siguro naman ay kakayanin ko. Hinalikan ko pa ulit si Mika sa pisngi bago tuluyang umalis. Sasamahan pa sana ako ni Gabriel pero sinabi ko na wag na. Sina Marvin na lamang maghahatid sa akin sa bahay. Ayan, pagtawag niya sa akin. Sana magawa mo rin akong pakinggan. Naghihintay pa rin ako. Hindi na ako nagsalita doon. Pumasok ako sa loob ng kotse at umalis. Subukan ko mang mas tigasan ang loob ko. Dahan-dahan kong gustong pakinggan ang side niya. Hindi. Alam ko na naiisip ko ito para kay Mika pero para nga lang ba sa kanya? O para din sa sarili ko? Anak, saan ka galing? Di ko man lang nagsabi na hindi ka makakauwi kagabi. Nag-alala ako sa'yo. Sinalubong ako ni Mama nang makauwi ako. Halata nga sa kanya na wala siyang maayos na tulog. Kaagad ako nakaramdam ng guilt dahil doon. Pasensya na, Ma. Masyadong marami nangyari kaya't hindi ako nakapagsabi sa inyo. Tumingin ako kay Mama. Hinawakan ko ang kanyang kamay at umiti sa kanya. May ibabalita ako sa inyo. Titig na titig si Mama sa akin at tinihintay kung anong sasabihin ko sa kanya. Buhay ang anak ko. Sabi ko sa kanya. Buhay si Mika. Noong uni para bang hindi nagrehistro sa kanya sinabi ko. Siguro sa gulat na rin dahil hindi niya inaasahan iyon. Ha? Lumawak ang ngiti ko kay Mama. Nakita ko siya. Nayakap at nakasama kong anak ko. Buhay na buhay si Mika. Napatakip si Mama sa kanyang bibig. Nang dahan-dahan niyang maintindihan ang sinabi ko'y agad niya akong niyakap. Anak! Sigaw niya. Buhay ang apo ko! Halata pa rin sa kanyang boses na hindi siya makapaniwala. Oo, Ma. Naigpit ko rin na niyakap si Mama. Maging ako man hanggang ngayon ay para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Mahabang kwento at hindi ko pa rin alam ang detalye pero buhay siya. Niyakap ko ulit si Mama. Ngayon ko mas na-realize na hindi lang ako basta nananaginip. Totoo ang nangyari kahapon at totoong kasama ko si Mika. Paano nangyari? Naupo kami ni Mama sa sofa. Halatang gusto niya rin na malaman kung ano nangyari. Sinabi sa akin ni Gabriel na magpunta ako doon sa isla, pumunta din siya doon. Akala ko nung una wala na talagang anak ko kaya't sinisi ko siya. And then he told me na buhay si Mika. Dinala niya ako sa anak ko. Hindi ako nakauwi kahapon dahil kasama kong anak ko. Tumulo ulit ang luha ko. But this time ay may ngiti sa labi ko. Ma, buhay na buhay si Mika. She had a heart surgery dahil nabanggit ko naman sa'yo noon na mahina ang puso niya na ipinanganak ko. Tumango si Mama pero bakas ang pag-aalala dahil sa sinabi ko. Pero magiging okay na ba siya ngayong nag-surgery na si Mika? By just looking at Gabriel yesterday, mukhang hindi pa rin. Hindi pa sigurado. Maaaring mas maayos na siya ngayon kaysa noong hindi pa siya naoperahan pero marami pa rin bawal sa kanya. Bumagsak ang balikat ni Mama pero dahan-dahan din ang umiti sa akin. I'm so happy for you, anak. Sabi niya sa akin. Masaya ako na buhay si Mika. Ako din, Ma. And I can't wait to be with her. Sandali kaming natahimik ni Mama. Nag-usap na ba kayo ni Gabriel? Umiling ako. Hindi pa pero iniisip ko na bigyan siya ng chance na makapagpaliwanag. Inihahanda ko lang ang sarili ko. Take your time, Ayan. Hindi rin biro pinagdaanan mo. Kung totoong mahal ka ni Gabriel, maghihintay siya kung kailan ka handa. Naganda na kami ni Mama para sa pagpunta sa cafe. Dahil wala naman akong pasok sa school ay tutulong ako ngayong umaga kay Mama sa cafe at papasok sa hapon sa opisina. Talaga? Gulat na gulat si Ninya sa sinabi ko.
Isa talaga si Ninya sa hindi ko inaasahan na magiging kaibigan ko. Mabait naman pala siya. Pressured lang talaga ito sa pamilya niya at nasilaw sa pagmamahal niya noon kay Gabriel. Ngayon ay masaya na siya sa relasyon nila ni Calvin. Maayos din kami ni Calvin. Natanggap naman na ni Calvin na hindi ko siya mahal noon. Magkaibigan kami ngayon at sinusuportahan niya ako sa mga gusto kong gawin. Oo. Nabanggit ko kasi kay Ninya na buhay ang anak ko. Alam niya kasi na nagluksa ako dito sa loob ng 1 taon. Buhay si Mika. Oh, Ayan. Lumapit siya sa akin at tinawakan ng kamay ko. I'm so happy for you. Napatingin ako sa suot niyang singsing. Nalaki ang aking mga mata, tinawakan ko ang kamay niya. Teka, anong ibig sabihin nito? Pagtutukoy ko sa singsing na suot niya, kinagat ni Ninya ang kanyang labi. Sasabihin ko sana sa'yo kanina pero matapos kong marinig ang magandang balita tungkol sa anak mo. Ayoko naman kunin ang spotlight mo. Natawa kaming dalawa sa naging komento niya. Hindi nag-propose na sa'yo si Calvin? Ngumuso si Ninya pero dahan-dahan ding tumango. Napatayo ako dahil sa naging sagot niya. Oo, kahapon. Nag-dinner kami at bigla siya nag-propose. Paliwanag ni Ninya. OMG, congrats! Tumayo din siya at pareho kami nagtatalon sa tuwa. Sabi niya kukunin niya daw akong maid of honor sa kasal nila. Wala daw kasi siyang masyadong kaibigan kaya hindi niya alam kung sinong gagawin niyang maid of honor. Pumayag naman ako. Matapos namin mag-usap ni Ninya, agad ako nag-text kay Calvin para i-congratulate siya. Congratulations, Calvin. Thank you, Ayan. Nasabi na pala sa'yo ni Ninya. I'll update you once we agreed kung kailan ang kasal. Hindi ko maiwasan na mapangiti dahil sa sinabing iyon ni Calvin. Good for him. Masige ako na nakahanap siya ng babae na para sa kanya. Matapos ang trabaho ko, bumalik ako sa cafe. Madami-dami ang tao kahit medyo maulan. Tumulong ako sa pagsaserve ng mga order. Nang may pumasok sa loob ng cafe, binati ko ito. Welcome. Napatigil ako nang makita ko kung sinong pumasok doon. Nalaki ang aking mga mata at siya'y ngumiti sa akin. Hi. Pagbati niya sa akin, dali-dali ako lumapit sa kanya. Tinignan ko siyang mabuti dahil akala ko'y namamalikmata lamang ako. Nang makita ko kung sino ito ay agad akong napangiti. Ria! Niyakap ko si Ria at ganoon din siya sa akin. Matagal na kaming hindi nakakapag-usap at nakakapagkita. Partly, siguro dahil umiiwas din ako noon na makausap ang kahit sino na may kaugnayan kay Gabriel. Although wala namang ugnayan si Ria at Gabriel pero meron ng asawa niya. Nalaman ko na naririto ka kaya pumunta ako. Pasensya na at ngayon lang ulit ako nakadalaw sa iyo. Umiling ako. Masaya ako na makita siya ngayon. Dinala ko si Ria sa isang bakanteng silya at maging ako'y naupo doon. Grabe. Ang booming naman ng business mo. I'm so proud of you. Sabi ni Ria. Thank you. Business namin ito ni Mama. Nilangon ko ang counter. Baka may gusto ka. Can I get anything for you? Anong bestseller niyo? Ngumiti siya sa akin. Ako na bahala sa'yo. Nagpaalam muna ako sa kanya na aalis sandali para mag-prepare ng pagkain para sa kanya. Nang magawa kong ma-prepare ang food at drink ni Ria ay bumalik na ako sa table niya. Nagsabi na rin ako kay Mama na may bisita ako. Kumusta pala? Tanong ko sa kanya. Okay naman. May bahid na lungkot ang ngiti niya nang makita ko iyon kaya alam ko na hindi siya okay. Ikaw, kumusta? Dati pa kita gustong puntahan. Sana. Pero marami din kasing nangyari sa akin kaya hindi ko nagawa. Pasensya ka na. I feel like I wasn't a good friend. Umiling ako sa kanya. Hindi yan totoo. Naintindihan ko naman na may kanya-kanya tayo naging problema at abala din sa mga buhay natin. Okay lang. At least mas natuto akong tumayo sa sariling mga paa. Hinawakan ko ang kamay ni Ria. Napatingin siya doon. Don't feel bad about it. Kahit hindi tayo mag-usap, alam ko na tunay kitang kaibigan, Ria. Sorry din. I didn't try to reach you out. Sandali kaming natahimik na dalawa. Magkatitigan lang kami at maya-maya pa ay para kaming iiyak. Nagyakapan kaming dalawa ni Ria. Sobra kitang na-miss, Ayan. Humawalay siya sa akin. Alam mo ba na inaaway ko ang mga kaibigan ni Gabriel dahil ayaw nilang sabihin sa akin kung nasaan si Gabriel? Sabi ko, sa ganoong way man lang ay magawa kong matulungan ka. Natuwa naman ako sa narinig mula sa kanya. Okay lang yun. Hayaan mo na. Pero narinig ko na bumalik na sila dito sa Pilipinas. Nakapag-usap na ba kayo? Dahan-dahan akong tumango. Oo, pero hindi ko pa alam ang buong detalye kung bakit ganoon na nangyari sa amin dalawa noon. May takot pa.
Nang maalala ko si Mika ay agad ako napangiti. Alam mo ba na buhay ang anak ko? Bago kami mawala ng komunikasyon ni Rhea, nasabi ko pa sa kanya ang pagkawala noon ng anak ko. Kaya alam niya na iniisip kong tuluyan ang nawala sa akin si Mika. Nanlaki ang mga mata ni Rhea dahil sa sinabi ko. Talaga? Buhay siya? Mukhang hindi niya rin talaga alam. Siguro ay hindi rin nasabi sa kanya ni Elias kung may alaman ito. Oo, nakasama ko siya kahapon. Baka bukas na ako bumalik sa bahay kung nasaan siya. Pumungay ang mga mata ni Rhea. Kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanyang mga mata. I'm so happy for you, Ayan. Nagkwentuhan pa kaming dalawa ni Rhea. Sa tuwing tinatanong ko si Rhea tungkol sa kanilang dalawa ni Elias o sa personal na buhay niya, napapansin ko na iniiwasan niya iyon. Alam ko at nararamdaman ko na may pinagdadaanan ng kaibigan ko pero hihintayin ko na siya mismo magsabi sa akin at ayokong pangunahan siya kung hindi pa naman ito handang magsabi sa akin. Thank you sa food and drink, Ayan. Ang sarap. Nagpapaalam na si Rhea. Matagal din kami magkausap kanina. Bibisita na lang ulit ako soon kapag may oras. Tumango ako sa kanya. Nabanggit niya nga sa akin na abala siya dahil tinatayo niya ulit ang business nila kaya alam ko na marami siyang ginagawa. Kapag nagkaroon din ako ng oras, ako naman ang bibisita sa iyo. Lumawak ang ngiti ni Rhea. Napatingin ako sa madilim na kalangitan. Maulan pa rin. Sigurado ka ba na aalis ka na? Gusto mo bang sa bahay mo na magpalipas ng gabi? Maulan at madulas ang kalsada. Mahirap nang bumiyahe. Babalik ka ba ng Maynila ngayon? Tumango si Rhea sa akin. Oo, may meeting ako bukas eh. Napadaan lang din talaga ako kasi malapit ako sa area at gusto ko na talaga makita ka ulit. I'm happy that you're doing great, Ayan. Ako din. Masaya ako na makita ka ulit. Mag-iingat ka sa biyahe, ha? I-text mo ako kapag nakarating ka na sa Manila. Tumango siya. Papaalis na sana si Rhea ng tila ba may maalalang sabihin sa akin. Siya nga pala. Pasensya ka na kung parang may mga bagay akong ayaw pag-usapan. Sabi nito, kapag handa na ako, sasabihin ko din sa'yo. Nagulat ako doon pero sa huling initian din siya at tumango ako. Of course, nandito lang naman ako. Ngumiti si Rhea sa akin at kumuway bago pumasok sa isang sasakyan. Umalis ang kotse at pinanood ko ito hanggang sa mawala sa paningin ko. Bumuntong hininga ako. Pumasok ako sa loob ng cafe at naghahanda na sa pagsasara na may biglang nagpakita sa labas ng pinto. Halos mapamura ako sa gulat nang makita ko si Elias. Basang-basa ito ng ulan at panay ang pagkatok sa pinto ng cafe. Sarado na Yun sana sasabihin ko nang pagbuksan ko siya ng pinto pero naputol din na magsalita siya. Si Rika ba nandito? Tumaas ang kilay ko sa sinabi niya. Bakit sa akin niya tinatanong? Why are you asking me that? Di ba't ikaw ang asawa? Umawang ang bibig niya pero sa huli wala din nasabi. Napakunot ang aking noo. Nararamdaman ko kanina pa na mukhang may problema silang dalawa. Mas nasuportahan lang iniisip ko ngayon dahil sa ikinikilos niya. Just answer me. Saad niya. Iritado man sa tono niya, sinagot ko pa rin. Umalis na siya kanina. Pabalik na ata ng... Thanks. Hindi ko na naman na ituloy ang balak sabihin dahil inunahan niya ako. Papalis na sana si Elias nang magsalita ako. Nag-away ba kayo? Why don't you leave her alone for a while? Tumigil si Elias at nilangon ako. Tanasan niya ako ng kilay dahil sa sinabi ko. Mind your own business, Ayan. Bakit kaya hindi mo isipin yung asawa mo na kung saan sa ang pawn shop na nagpunta para hanapin ang isa ng lamang wedding ring ninyo? Umalis na si Elias pagkatapos sabihin iyon sa akin habang ako'y laglag ang pangasa narinig. Bakit naman iisipin ni Gabriel na isa ng lako ang wedding ring? Nanlaki ang aking mga mata na mapagtanto na yun nga pala sinabi ko nang magtanong siya kung bakit hindi ko suot ang singsing ko. What the hell? Gabriel? Seryoso ba siyang naniwala siya doon? Ma, uwi na po ako. Pamamaalam ko kay Mama. Hindi pa kasi ata siya uuwi dahil may mga kailangan pa siyang gawin dito. Sige, mauna ka na. Dalhin mo na ang kotse. Mag-jeep na lang ako mamaya. Umiling ako kay Mama dahil hindi ko gusto ang ideya niyang iyon. Ma, ikaw na magdala ng kotse. Baka lumakas pang ulan mamaya. Natigilan ako nang may mapansin na anino sa labas. Marahas akong nagpakawala ng paghinga dahil doon. Sino pa ba iyon? Sarado na. Si Harold ata. Tutulungan niya ako sa pag-inventory. Si Mama lumapit sa pinto ng cafe para pagbuksan si Tito Harold ng pinto. Pumasok siya sa loob at nang mapansin ako ay agad na binati. Magandang gabi, Ayan. Naririto ka pa pala? Makahulagan akong tumingin kay Mama bago ko batiin si Tito Harold. Good evening po. Opo,
Sinasabi ko po kasi kay mama na siya na magdala ng sasakyan dahil mamaya pa siya uuwi. Baka lumakas ang ulan. Huwag ka mag-alala, Ayan. Ako na maghahatid sa mama mo sa bahay. Ikaw na mag-uwi ng kotse ninyo. Baka mabasa ka rin ng ulan. Lumalakas na rin ito. Dahil sa narinig ay muli ako napatingin kay mama. Tumaas ang isang kilay ko pero inilangan niya ako na para bang huwag ako magbigay ng mali siya. Kung ganoon po'y aalis na ako. Ngumiti ako kay mama at pinalakihan niya ako ng mata dahil alam niya na inaasar ko siya. Nagpaalam din ako kay Tito Harold bago magtungo sa pinto ng cafe. Mag-iingat ka pa pauwi, Ayan. Kumaway ako sa kanilang dalawa bago buksan ang payong at magtungo sa sasakyan. Habang nasa biyahe papauwi, naalala ko ang sinabi ni Elias. Bigla kong itinigil ang kotse ko dahil doon. Imposible naman na hanggang ngayon ay naghahanap pa rin si Gabriel sa mga sanglaan. Sarado na rin halos lahat sa ganitong oras. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang cellphone ko. Napatitig ako sa contact number ni Gabriel pero nagdadalawang isip na tawagan ito. Sa huli, si Marvin ang tinawagan ko. Gusto ko lang ma-confirm. Hello? Ayan, napatawag ka. Si Gabriel. Hindi ko sinasadya na pangalan kaagad ni Gabriel ang mabigkas ko. Alam ko pa naman ang takbo ng utak ni Marvin. Paniguradong bibigyan niya na naman ng kakaibang kahulugan ang pagtatanong ko tungkol kay Gabriel. Hoy, nahanap niya. Namimiss mo ba sa boss? Napairap ako sa hangin. Sinasabi ko na nga ba? Hindi. Agad kong pagtanggi. May nakapagsabi lang sa akin na pumupunta siya sa mga sanglaan kasi hinahanap niya kung saan mo sinangla ang wedding ring mo. Hindi agad ako nakapagsalita. I'm lost for words. Naniwala talaga siya doon. Nasaan siya? Kahit papaano ay nakaramdam ako ng guilt. Ang sama pa naman ng panahon. Hindi ko alam kasi sinakalab ata ang kasama niya. Kumunot ang noo ko sa sinagot ni Marvin. Nasaan ka kung ganoon? Inaasahan ko pa naman na kasama din siya ni Gabriel. Nakabuntot sa'yo. Ako itong sasakyan nakasunod sa'yo. Napatingin ako sa rearview mirror ng kotse at napansin nga na may nakasunod sa aking sasakyan. What? Bakit mo ko sinusundan? Tanong ko dito. Utos na boss. Baka daw may mangyaring masama sa iyo. Ako ang bodyguard mo. Umakto akong natatawa doon pero ramdam mo ang pagiging sarkastiko sa boses ko. Wala mangyayari sa akin. 1 taon nang walang gumugulo sa buhay. And what makes you think the reason? Dahil may nagbabantay sa'yo at sinisigurado na ligtas ka. Natahimik ako sa sinabi niya. That actually caught me off guard. Pwede mo bang alamin ko nasaan ngayon sa Gabriel? Hindi ko ba nakikita si Marvin? Alam ko nakangiti siya sa akin ngayon. Sure, tatawagan ko si Nakalab. Hindi ako umalis sa kinaroroonan ko at ibinaba ko ang cellphone ko. Napabuntong hininga ako. Pwede ko naman tawagan si Gabriel but for some reason para akong hindi makahinga kapag iniisip pa lamang na gagawin ko iyon. Ilang sandali lamang ay nakatanggap ako ng text mula kay Marvin. Hindi rin niliban ng utak ko ang sinabi ni Marvin na sa loob ng 1 taon na wala si Gabriel sa tabi ko ay hindi nawala ang proteksyon nito sa akin. Kung ganoon, bakit hindi siya nagpakita? Lalong gumulo ang isipan ko at para bang mas lalo ko lamang gustong malaman ang buong katotohanan sa nangyari sa kanya. Huminga ako ng malalim at nagmaneho na papunta sa kung saan maaaring naroroon si Gabriel. Nakita ko ang kotse na nakaparada sa isang gilid. Tumigil ako sa tabi nito at binuksan ang bintana ko. Nakita ko si Nakalab at Nazarus. Si Gabriel? Tanong ko. Hindi ko kasi napapansin na naririto si Gabriel. Ma'am, pagbati nila sa akin. Nagkatinginan ang dalawa bago sumagot si Nazarus. We lost him, man. Bigla siyang tumakbo kanina at hindi na namin namalayan kung saan siya pumunta. Hindi niya sinasagot ang mga tawag namin kaya dito kami naghihintay na bumalik siya. Pagpapaliwanag dito, huminga ng malalim si Caleb at tumikhim. Bakit po kaya hindi niyo siya tawagan? May contact number naman po kayo ni boss, hindi ba? Kinagat ko ang labi ko. Nagiwas ako ng tingin sa kanila at isinara na ang aking bintana. Itinabi kong muli ang kotse ko at kinuha ang cellphone ko. Nagdadalawang isip pa rin ako kung tatawagan ko si Gabriel. Saan naman kaya nagpunta ang isang iyon? Humugot ako ng malalim na paghinga at maging lakas na loob. Pikit mata kong tinawagan ang numero ni Gabriel. Dinala ko ang cellphone ko sa tenga ko at kinakabahan ako sa hindi malamang dahilan habang hinihintay na sumagot si Gabriel. Hello? Ayan? Malakas na kumabog ang aking puso nang marinig kong pagtawag niya sa aking pangalan. Ilang sandali ko nakalimutan ang dahilan kung bakit ko siya tinawagan. Gabriel, gusto ko lang itanong kung nasaan ka. Pinapatanong ni Nakalab kung saan ka daw pumunta. Sinungaling ka, Ayin. Ayoko lang i-admit na ako talaga may gustong tumawag sa kanya.
Sad niya. I thought you called me because you miss me. Asa ka? Kinailangan ko yung sabihin dahil kapag wala akong sinabi ay baka isipin niya na totoo iyon. So, nasan ka nga? Here, sabi niya. I'll share my location with you. Tinignan ko ang screen ng phone ko. Nang makita ko ang lokasyon niya ay agad kong pinatakbo ang aking kotse. Nakarating ako sa kinaroroonan niya. Sobrang lakas ng ulan na halos hindi ko na makita ang daraanan. Mabuti na lang mas malapit ito sa bahay namin. Kinuha ko ang payong ko at lumabas ng kotse. Nakita ko si Gabriel na nakaupo sa hagdanan ng pawn shop. Lumapit ako sa kanya. Basang-basa si Gabriel at parabang naligo siya sa ulan. Tumigil ako sa harapan niya. Nagtaas siya ng tingin sa akin at ngumiti. Halos mahulog ang puso ko na makita ko ang pagiti niya sa akin. Hi, pagbati niya. Are you here to pick me up? Sumimangot ako. Hinawakan ko ang kamay niya at hinila siya.